Magandang araw sa inyong lahat. Para naman sa ating preaching message, ito ang ating message. Pinamagatan natin na ang matalinong tagapakinig. Ang unang puntos natin sa ang matalinong tagapakinig dito sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Yan po yung ating topic ngayon. Ang matalinong pakikinig. Ang unang puntos natin ay parang nagtatayo ng bahay. Paano ba magtayo ang tao ng bahay? Okay, tingnan natin. Basahin natin. Sabi rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salita, ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umiihip ng mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon. Hindi nabagsak sapagkat natayo sa ibabaw ng bato. At ng bawat duminig ng aking mga salita ito at hindi gumanap ng maitutulad sa isang taong mangmang na naitayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ang unang puntos natin ay ang matalinong tagapakinig, yun yung ating title. Ang unang puntos natin ay parang nagtatayo ng bahay. Paano ba ang pagtatayo ng bahay? Number 1, dapat may matibay ka na pundasyon. Ayan. Sa ibabaw ng bato sa verse 24, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pangalawa natin na yun ang letter A natin sa unang puntos natin na parang gumagawa ng bahay. Letter B. Ang letter B natin ay dapat nakasunod ka doon sa disenyo ng totoong bahay. Una, nagtatayo sa ibabaw ng bato. Pangalawa, mayroon kang tamang disenyo ng bahay. Pag sinabing tamang disenyo ng bahay, meron kang alam na ito ngayon yung mga bahay na ayos ang pagkakagawa. Ganito ang sukat ng bakal, ganito ang taas, ganito ang distansya. Saan nanggagaling yun? Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-observe. Kaya sabi rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salita, ito at ginaganap ang matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya sa ating kung i-apply natin ang talatang ito, makikita natin na ang pakikinig ng salita ng Diyos, makikita natin meron ka ma-observe na ito ang paraan ng buhay natin na Kristiyano. Yun. Ang paraan ng buhay natin Kristiyano, para ito magiging matatag, makikinig tayo sa salita ng Diyos at mag-observe tayo kung ito yung dapat nating gawin. Siyempre, magiging guided tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakaganda na makita natin kung ano ang salita ng Diyos. Kaya yung una natin doon ay parang nagtatayo ng bahay. Ibig sabihin, ang pagiging matatag natin sa pananampalataya, hindi ito biglaan. Una, patatatagin mo ang relasyon mo sa Panginoong Hesus. Pangalawa, saka mo ilalagay yung tinatawag na konkretong detalye ng pagiging isang buhay mo bilang mananampalataya. Parang nagtatayo ng bahay, o inuuna mo na yung pundasyon na nando sa may babaw na bato. Tapos ay itinatayo niya yung structure base doon sa tamang kaalaman ng paggagawa ng bahay. Ganon din naman tayo. Itatayo natin ang ating pananampalataya kay Kristo, and then mamumuhay tayo base doon sa structure na naaayon sa Panginoong Kristo. Ano naman ang resulta ng isang matalino
Sabi ito, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yan. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, kung ito ay nakapundasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi ito magigiba. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo kasi ang source ng energy ng isang Kristiyano. Makikita natin ang lahat ng mga believer noon hanggang sa mga matitinding pagsubok na natili sila. Bakit? Ay ang Panginoong Jesucristo yung kanilang source of foundation. Tingnan naman natin yung negative. Ang bawat dumidinig ng aking mga salita, ito ay hindi gumaganap, matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhangan. Ibig sabihin, ang isang tao na hindi masyadong nakikinig o hindi talaga nakikinig ng salita ng Diyos, ay walang direksyon ang kanyang buhay. Bakit? Ano man ang gagawin niya, ito ay madali lang siyang matatalo ng pagsubok sa buhay. At sa verse 27, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at inampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakalabot ang pagkabaksak. Lahat ng mga tao na nag-fail ay masasabi natin na kakilakalabot. Ibig sabihin, kita mo naman yung kanilang victory, pero dumating ang panahon na nawala ito sa kanila. Kaya paano yon mamimaintain natin yung tinatawag na tayo ay matatag sa anumang sitwasyon. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay isabuhay natin. Kaya yung pangalawa nating puntos, hindi lamang tagapakinig, kundi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung unang puntos natin, parang nagagawa ng bahay. Pangatlong puntos natin ay hindi man lang tagapakinig, kundi nagsasagawa ng kanyang napakinggan o yung salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Bakit ganon? Ang isang taong doon sa unang puntos natin, parang nagagawa ng bahay. Ang isang kalpintero, wala yan na paaralan. Pero ang lahat ng kanyang kaalaman ay base doon sa kanyang narinig. Ganon din naman tayo. Kahit hindi tayo mag-aral sa Bible School, pero naririnig natin yung salita ng Diyos at isa sa buhay natin, magiging malagong Kristiyano tayo. Yung ating conclusion, ano ang nangyayari sa isang taong nakikinig? Siya ay pinagpapala. Sa taong hindi pinamumuhay ang kanyang napakinig, ay nasasayang ang kanyang mga ginagawa. Kaya sa ating application, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Sa ngayon, yan lang muna ang maiksing mensahe natin at magandang araw sa inyong lahat.